kasi na nandito ngayon sa Zoom. Okay, 31 years na po siya sa MLM business, ano? Started since 1995. Imagine, ang tagal na po niya. Pero dito lang po siya talagang nakakita ang ating stratified tag market. This is the best one na nakita po niya. Kaya imagine, no, nakapunta po sila sa Dubai dahil dito sa kanyang pagpursige sa mga team niya at saka po sa kanyang business, ano? Please help me welcome po si Sir Eddie Onya. Sir, the floor is yours po. Thank you po. Yan, thank you Ma'am Glo sa ating pagtatandem at tuloy-tuloy po yung ating pagwe-webinar kasi gusto talaga po namin ay marami pong makinabang opportunity na ito. So bago po muna update tuwing Tuesday galing po sa company mismo, English webinar po 'yan, ay magkukwento lang tayo ng konti sa nangyari sa amin sa Dubai. Dahil nakaka-excite to talaga. Wait lang ha. Sinama ko na lang dito sa slide. Ayan. Ayan. So yung nakikita niyo po na ito ay ito po ang mabubungaran ninyo pagpunta niyo ng office. Bago po kayo pumasok sa office sa atin natin sa Dubai, so nakalagay po yan sa side. Sa side po yan ng tabi ng pinto. Nasa labas pa po yan katabi ng elevator. So yan po yung nakalagay tag representative office, tag marketing consultancy LLC, B Green Marketing Consultancy. Ayan. So yan po yung mabubungaran ninyo. Then pagpasok nyo na po ng ating office, yan po yung nasa harap, Pamgulo. Ang sarap umupo diyan, Manglo, magpa-picture. Ang ganda niya, Actually no? yung yung aking profile picture yan, yung binago ko na yung dati. Nandiyan ako, nakaupo ako dito. Dito, ayan. Kaya ang gandang napakagandang pang profile picture talaga. Kasi nga natutuwa lang ako doon sa nag-speak si nagsalita si Sir Kenny during our first day of training, that is 14 ng July. Kasi dalawa po yung training namin sa office, 14 tsaka 15. So sabi niya, tatawa ako. Sabi niya na ang dami daw mga pumupuntang leader doon sa Dubai, para tignan daw kung bukas pa rin yung office natin. Kaya natatawa ko eh. Sinasadya talaga nila pumunta ng Dubai kung bukas pa yung office natin. At sabi nga, eto, nandito kami. Buhay na buhay yung office. Nandito kami sa opisina. Ayan, so kaya yung mga gusto pong makapunta ng ating office sa Dubai, pwede niyo pong kunin yung exact address sa amin. May exact address tayo. Yan ay nasa Dubai Marina, at katapat po yan ng hotel na tinirahan namin. Magkatapat, Ma'am Glo, tatawid ka lang sa kalsada, yun na yung 5-star hotel na Al Habtoor Resort. Yun, grabe yun. Nakwento naman ni Coach Anton. Yung ganda ng hotel, 5-star hotel po yan. Talagang very accommodating po yung nangyari sa amin doon. Kasi ang nakakatuwa po, Ma'am Glo, ay pagpasok mo pa lang, nakabungad na doon yung regalo. Yung regalo na yung nakita niyo, isang box na gano'n. Isang box na nakapatong po yan doon sa ibabaw ng kama namin ni Sunil. Tig-isa kami kasi hindi lang kami ni Sir Anton pala, pati yung makakasama para meron din. Meron din. Ayan, kaya tig-isa si Sir Anton tsaka si Ma'am Connie, tapos tig-isa rin kami ni Sunil. Okay? Then, ang nakakatuwa, Ma'am Glo, hindi ko na lang nadagdag dito na diwali sa susunod. Yung sa TV, di ba may TV tayo, bawat hotel may TV, nakalagay doon, Ma'am Glo, welcome Eddie Onya. Talagang nakapangalan pa talaga ako doon. Tapos ang nag-welcome yung general manager ng hotel kasi autos yun. Tapos doon sa bandang malapit sa pintuan doon sa terrace namin kasi nasa
15th floor kami, ang ganda ng tanawin. Nakita niyo naman nung nag-picture-picture kami, ang ganda ng tanawin, ano? Kita yung marina doon sa may dagat, yung mga yate, yung mga building doon, ano, na magaganda. Then ano, merong balloon. May balloon po naman doon, balloon na may nakalagay din na Stratify. Stratify, tapos may welcome ano po doon, nakalagay welcome din po, welcome. Kaya nga po, sabi ko ang tagal-tagal ko ng ano, ang tagal-tagal ko nang sumasali sa networking, ano, yung lagi kong kinukwento sa inyo, 31 years na tayo nagne-network. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganon ka generous, ganon ka kagandang pag-welcome sa amin talaga. Yung feel mo talaga, Ma'am Gulo, na pinapahalagahan kanila. Alam mo yon? Iba kasi yung feeling na may importansya ka, 'di ba? Yung may importansya ka na talagang pagpasok mo pa lang doon sa hotel, talagang talagang ang sarap ng feeling na may ganong pagwe-welcome sa iyo. Ano, hindi ko pa po naranasan 'yon sa 31 years ko nagne-network. Kaya sabi ko, this is the na unforgettable moment na iti-treasure ko. Yan, na picture ko naman lahat 'yon mula nung pagdating namin, at hindi ko po makakalimutan 'yon sa tanang buhay ko. Kasi first time ko na makaranas ng isang incentive na all expense paid. Imagine nyo po, bayad ang hotel namin, 4 nights, 3 days and 4 nights. Bayad po ang aming pagkain, ano po 'yon, buffet po lahat 'yan, breakfast, lunch, dinner, iniiba-iba pa po nila kung saan kami magdi-dinner, kaya ang sasarap ng mga pagkain, ano. Then yung aming air ticket ma-reimburse din po namin. Kaya sabi ko, meron palang ganito na company no, na kaya kang i-treat ng ganon. Imagine, no, 40 po kami, 40 delegates from other country. Ang Pilipino po tatatlo. Kaya sabi namin ni Sir Anton, sa susunod hindi kami papayag na tatatlo na lang kami. Kaya kailangan sabay-sabay tayong humataw, sabay-sabay tayong magtrabaho para pag susunod na event o susunod na incentive ay kasama na rin namin kayo. Iba po yung feeling talaga. At saka yung kinukwento ni Sir Anton, nandun si Sir Eddie Noop, president po yan, president once star po yun ng C1. Nandun si Permal, presidential star ng C1. Alam nyo, parang matagal na po kami magkakakilala nung nag-meet kami. Bakit? Kasi nga ay recognize po nila kasi tayo as a top leader ng Pilipino, na alam nila na once na nagising ang Filipino community, alam nila magna-number 1 ulit tayo, kagaya sa C1. Kaya yun yung paghandaan ninyo, mga kapatid, na mga nandito sa loob, na ngayon pa lang ay trabahuin nyo na. Trabahuin na po natin ng gusto ang ano. Wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Wag na po tayong kung saan-saan pa po bumabaling. Mag-concentrate po kayo dito dahil magtatagal po yung company ito. Kung nagtagal po ng 7 years po yung ating sinamahang company, yung C1, so sa nakikita namin, ganun din po ito. So imagine mo yan, magtagal po ng ganyang katagal. Ilan na kaya magiging milyonaryo, Ma'am Gulo? Ilan na kaya ang mga makikita nating mga OFW na umuwi ng Pilipinas, para makasama yung kanilang mga pamilya na magpupurgod na, 'di ba? Kaya yun po yung ganun po kami ka-eager na i-share yung opportunity na ito, lalo't nakita namin kung gaano kaganda yung company natin, nakita yung office, So yan po yung pagpasok niyo po ng office, yan po yung mabubungaran niyo, Yan mabubungaran niyo. Kaagad diyan magpapa-picture taking kayo kaagad diyan, tiyak pagpasok niyo diyan. Ma'am Glo, punta ka rin diyan, punta kayo diyan. Tapos ang Yes maganda po. nito, kahit na billionaire na po yung ating founder, yan po si Sir Nick, yan po yung ating founder. Yung second night na dinner namin with him, kasama ng ibang team, kami po yung pinakahuli. Talagang ayaw bitawan ng ibang team, especially nung Team India, kasi sila po kasi yung pinakamaraming delegates, nasa 17 po lahat sila. Imagine that. Kaya siguro nagtagal siya doon ng may 1 oras. Maghahating gabi na. Maghahating gabi na, pupunta pa kaya ito sa atin, Sir Anton, sabi ko. Pero hindi namin pinakawalan. Kami yung kahuli-hulihan na inupuan niya
at nakaredy yung 22 questions ni Sir Anton. So abangan nyo po yun dahil itatranslate po ni Sir Anton yung 22 questions na yun na tinanong niya karamiang tanong ng mga member natin. So abangan niyo po 'yan. So ayan po, napakapogi po niya. Na nasa matangkad po siya, no? 6'5", mga 6'5 po siguro kasi 5'9 ako. Si Sir Anton 6'2", mas matangkad pa siya kay Sir Anton, ano? Ayan, yung mga ano dito, yung mga walang asawa, ano, kailangan ma-meet niyo po 'yan. Napakapogi po niyan ng ating founder. Ayan, napaka-pogi po niyan. Kung gusto niyong ma-meet, punta kayo ng Dubai, okay? Then, of course, hindi po magpapahuli yung picture taking natin kay Sir Kenny. Yan po yung ating pinaka-head ng Stratify. Siya po ang dahilan kung bakit po tayo nakapunta ng Dubai. Ano? Siya po ang nagbayad. Galing po sa kanyang bulsa yung all expense paid trip namin sa Dubai. Kaming 40 delegates po from other countries, siya po ang nagbayad. Imagine mo, ganun siya ka-generous. Hindi po siya madamot. Hindi sila madamot. Pag kumikita po yung company, ay ganun din po sila ka-generous magbigay ng mga incentive. At take note po ha, sinabi niya sa amin, this is not the last time na magbibigay kami ng incentive. Magbibigay pa po kami ng mga incentive. Pag mga incentives, hindi lang yun idadalawa, siyempre may requirements po yan. Kagaya nung nakuha namin, kailangan ma-hit nyo po ang CPE 2 or 3.5%. Then yun po yung susi para po tayo magkaroon ng ganitong experience na maranasan din ninyo yung naranasan namin. So abangan po natin yan kasi nakikita naman nila yung performance natin, mag-i-email po yan. Kasi through email po nila kami doon sa email na yun doon pinadala yung invitation na kami ay qualified ni Sir Anton sa incentive trip papuntang Dubai. Then nandun na po lahat ng yung itinerary doon din pinadala. Kaya yun po yung aabangan ninyo. Kaya nga po siyempre bago tayo makapasok sa incentive trip, kailangan po ng hataw. Hataw kasi 6 months po yan na talagang hataw po ang ginawa ko diyan. Pag mula nung October, nung makita ko po yung ganda ng company, may potential na mabago ang buhay ko dito, trinabaho ko na po yan. From October until May. Until May kasi May po yung nakuha namin ni Coach Anton na incentive trip. Doon po binigay yung qualification. 2% CPA or 3.5% CPA na hit po namin. So ganun po ang gagawin natin. Hindi po dito pwede yung lulubog lilitaw. Kailangan po focus, concentrate ka dito sa company na ito. Invite as many as you can na matulungan. Naman natin sila pagkapirahan. Tinutulungan po natin silang market pa po ay magkapera sila. Imagine mo, napakadali pong business ito. Wala po iba tayong gagawin. Mamaya dadaanan natin yung para mas maintindihan ninyo. Napakaganda ng business ito. Then ito na-meet po namin yung mga top leaders po ito ng C1 dati. Take note, mga top leaders, si Sir Eddie Nope, siya po yung President 1 Star, sa C1, si Mr. Ismail. Very powerful Mr. Ismail, Senior President ito, 3 Star. Alam ko ito na rin ito magiging ambassador na rin siya, Tapos si Sir Lesedi, napakagaling po, anak po niya yan. Presenter po yan, presenter po sa C1 dati, presenter din po siya dito sa TAG. Napakagaling po nito na mag-present. Tapos kasama pa yung anak niyang babae. Ayan, kaya kita niyo po yung ngiti sa aming mga mukha, ngiting panalo. Ma'am Ma'am Blo. Ngiting panalo tayo. Wait lang po. Ma'am, paki-mute po yung ma'am. Paki-check na lang, nakalimutan ko pa lang yung nakalimutan kong Wait lang. Wait lang po nakalimutan nating i-mute. Kailan walang magsasalita pag tayo nagpe-present. Wait lang. Ayan, okay na.
So yan. Then dinakayo din po kami ni Ma'am Abby, ano? Si Ma'am Abby po ay isa po nating leader, ano? Siya po ay professional trader po siya, ano? Based from Canada. Pero ngayon po ay may business po siyang inaayos sa Middle East, kung kaya sinadya niya po talaga na pumunta sa Dubai para i-meet kami at para makita rin po yung office kasi marami po itong mga malalaking investors, ano ho, na gusto nila na mapuntahan niya yung office para lalo silang maniwala, magkaroon ng confident, ano, na totoo yung company natin. So ayan, so kasama namin si Ma'am Abby doon sa ano na po yan nung July 15. Ayan, kasi yung July 15 half day na lang po yung event namin after po ng meeting with Sir Rad, Sir Kenny tsaka Sir Nick, ay free na po kami ng hapon. Kaya doon na po kami nag-entertain ng mga other leaders, ano ho, ayan, so yan po yung tapos katatapos lang po nito nung aming second event nung July 15. Picture taking muna kami bago ng ating pong office. So itong mga nandito sa gitna, mga ano ni po yan, mga Indian community. So yung plug na hawak ko, nakalimutan namin magdala ng plug. Ayan. Plug po yan ng South Africa. Ayan, dala-dala nila. Kasi naalala ko nung sa C1 kasi, meron din kaming plug noon na winagayway nung kami ay tinawag doon sa stage, ano, para i-recognize as directors. Ano, may plug po kami doon. Pero hindi na po namin naalala ito eh. Pero sa susunod, paalala mo Ma'am Glo, at magdadala tayo ng plug. Nakakatuwa lang, ano, at dala-dala nila yung plug nila. Ayan. Tapos, um, tamang nga yung punta ni Ma'am Abby, alisin po yan after po ng aming event, second day event. At nalibre rin po siya ng pagkain kasi pinaalam ni Coach Anton na meron kaming bisitang darating na member ng Uniteam. Kaya pinayagan naman po siya na makakain kasama namin at buffet po yan. Nakita niyo po, ang laki po ng restaurant na yan. Ano, buffet po yan, nandun po yung mga pagkain doon. Mamimili kayo kung anong gusto nyo. Hindi nyo po matitikman lahat ng putahe kasi napakarami po. O kaya kaya 'di ba yung kwento ni Sir Anton, yung 4 days sa pag-stay namin doon, bumigat po siya ng 3.5 kilo kasi wala po kami ibang ginawa kundi kumain, kumain. Hindi pa kami natutunawan. Kain na naman kami, buffet na naman, ano. So ako lang din ang binigat ko, ano, kaya nagtaka yung pamilya ko pagdating ko, nagkalaman na daw ako kasi payat ako nung pumunta ng Dubai. Pagdating ko tumaba po ako. So ganun po, ang ganda po talaga. Tapos binisita rin po tayo ng mga leaders natin na naka-base na po sa Dubai. Ayan, ito si Ma'am Lynn po ito, ayan si Ma'am Lynn. Tapos ito si Pastor Sam na nakabase din po sa Dubai, ano ho. Tapos ito naman ay kaibigan ni Ma'am Connie. Yan, dumayo din po at na agad-agad naglagay po kaagad ito ng $1,000, ano? Dala-dala niya yung pera, ano? Na agad-agad naglagay ng ano, nag-join siya ng $1,000. Then dumalaw din po yung mga nakabase pang mga leader natin doon kagaya ni Ma'am Noemi. Ayan, si Ma'am Mercy at may kasama silang isang Pilipino. Nakalimutan ko na yung pangalan ni Sir. Ayan, yan po yung mga naka-base sa Dubai na mga Filipino leaders. Ano, si Ma'am Mercy, si Ma'am Noemi, si Ma'am Lynn. At si Sir, nalimutan ko na yung pangalan ni Sir. So ganun po kasaya yung na-experience namin ano doon sa Dubai. At marami pa po yun, napakaraming picture niyan. Pinili ko na lang po yung mga ano lang po, piling picture. Pero napakarami po niyan. 4 na araw po kami walang ginawa ni Ma'am Connie kundi mag-picture taking, mag-video. Kasi kami lang po yung vlogger. Si Susunil at Sir Anton hindi po sila vlogger, kami po yung vlogger. Kaya ang dami naming baon. Ang dami naming baon talaga. Ayan. So yun po yung napakagandang experience ring maranasan, ano ho. Pag kayo ay pag kayo po ay makapunta na rin po sa Dubai at makuha nyo rin po yung incentive trip na wala kayong ibang babayaran, ano, kundi yun lang po pag-travel ninyo, pag lalabas na kayo ng office, lalabas ng hotel, yun lang po ang ginastos namin, yung pan-taxi.
At syempre yung pang shopping namin, sariling pera na po namin yon, yung mga pinang shopping namin sa mga mall. Pumunta po kami ng Dubai Mall, napakalaking Dubai Mall po yan, parang mas malaki pa yata sa SM Mega Mall. Mas malaki pa yata doon. Tapos ay kadikit po ng Dubai Mall, nandun na po yung Burj Arab Khalifa, yung pinakamalaking building sa buong mundo. Pero hindi na namin napuntahan kasi ang layo pa ng lalakarin bago makarating doon. Kaya nangyari, nag-picture taking na lang kami doon sa harap kung saan yung fountain. Kasi may fountain doon, na-video ko rin po pala yung fountain, hindi ko pa na-post yung fountain na pagdating ng 6 o'clock ng hapon, um, bubuksan nila yung fountain. May music po yun. May music. It will take 5 minutes to 10 minutes yata. Tapos every 30 minutes, nila. Yun yung isa pong dinadayo ng mga turista doon. Pag sa hapon, 6 o'clock po yan onward. Doon po yung fountain. Yung sumasayaw, yung mga fountain, may music, kaya ang dami pong mga nanonood. So, yun po yung napakagandang experience natin sa Dubai. Na sana lang po, i-goal nyo na maranasan nyo rin po yung naranasan namin. Okay po?